4 na taon na ang nakalipas nang ihalal sa Amerika si President Joe Biden at panahon na naman para mamili sila ng bago o di kaya magluklok muli ng Pangulo. Pero paano nga ba sila bumuboto? Kung inaakala mo kagaya rito sa Pilipinas na naihahalal ang isang kandidato na may pinakamaraming boto, hindi yun ganun kadali. Sa Estados Unidos, hindi nananalo ang isang kandidato dahil sa popular vote, kundi sa sistema na tinatawag na Electoral College. Electoral College? Ganito yan, boboto man ng mga botante ng direkta sa mga kandidatong sina Donald Trump o Kamala Harris, itatakda ang magiging susunod na Pangulo sa pamamagitan lamang ng boto mula sa 538 tao o Electoral College voters. Ang mga elector na ito ay irepresenta ang kada state depende sa populasyon nito. Kung titingnang maigi, ang talagang ibinoboto ng mga tao ay ang kanilang state electors. Sila ay grupo ng mga botante na hahalal sa kandidato para sa kanilang nasasakupan. Sino-sino nga ba ang bumubuo sa Electoral College? Nanumpa at inaasahang maging tapat ang mga elector na ito na susuportahan ng kandidatong nakakuha ng pinakamaraming boto sa kanilang estado. Hindi pare-parehas ang dami ng electors bawat state. Kada state ay mayroong electors na kasing dami ng mga senador at representative na kumakatawan sa Kongreso. Halimbawa sa California, na kasalukuyang mayroong mahigit sa 39 million na populasyon ay may hawak na 54 electoral votes. Kung ikukumpara sa Wyoming, na mayroon lang na mahigit sa 576,000 na populasyon, mayroon lamang silang 3 electors. Sa kabuuang 538 electors, kinakailangan ng isang kandidato na makakuha na hindi bababa sa 270 electoral votes para manalo. Karamihan sa mga state ay mayroong winner-takes-all policy. Ibig sabihin, makukuha ng isang kandidato ang boto ng lahat ng electoral voters sa isang state kung sino ang may pinakamaraming nakuhang boto. Kung sisiyasatin, masasabing overrepresented ang maliliit na states. Halimbawa, sa Wyoming ulit, mayroong ratio ng isang electoral vote na katumbas lang ng nasa 142,000 na kabuuan ng mga botante nito. Habang sa Texas naman, na sinasabing isa sa most underrepresented states, ay mayroong isang electoral vote katumbas ng nasa 466,000 na botante nito. Ibig sabihin, maaaring matalo sa eleksyon ang kandidato nakakuha ng pinakamataas na kabuuang boto mula sa tao. Halimbawa na lang ay noong 2016 elections, kung saan nadaig na ngayoy kandidato na si Donald Trump ang kanyang katunggaling si Hillary Clinton kahit na mas mababa ang nakuha niyang kabuuang boto. Sa mga ganitong dikdikang kada estadong eleksyon, binabantayan ang 7 tinatawag na swing states kung saan walang partikular na nananaig na political party. Itong mga state na ito ay ang itinuturing na battleground para sa tunggaliang Trump versus Harris. Sa mga estadong ito, ibinubuhos ang campaign efforts ng 2 pangunahing kandidato. Kaya inaasahang sila ang magpapasya sa kalalabasan ng November 5 elections. Matapos ang botohan ngayong November 5, magtitipon-tipon ng mga electors sa December 17 para opisyal na itala ang kanilang boto sa Kongreso. Ano ang masasabi mo sa paraan ng pagboto ng mga Amerikano, kapatid? Makialam at maging maalam, sundan ng social media pages ng News 5.